Sa isang tahimik ngunit kilalang bayan na tinatawag na San Isidro, maraming kwento ang umiikot tungkol sa yaman, kapangyarihan at impluensya. Ngunit may isa ring bagay na bihirang mapansin ng mga tao roon, ang tunay na ugali ng isang tao kapag wala siyang inaasahang kapalit. Sa gitna ng bayan, may isang kilalang kumpanya ng konstruksyon na pagmamay-ari ng pamilyang Villarreal. Sila ang itinuturing na pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa lugar. May hawak silang lupa, gusali, bangko, at halos kalahati ng mga negosyo sa San Isidro. Kapag binanggit ang apelyidong Villarreal, automatic na naiisip ng mga tao ang salitang pera at impluensya. Ngunit sa likod ng marangyang pangalang iyon, may mga lihim na hindi alam ng karamihan. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, may isang ordinaryong lalaki na nagngangalang Daniel Cruz. Isa siyang project manager sa isang medium-sized na kumpanya. Hindi siya mayaman pero sapat ang kanyang kinikita para mabuhay ng maayos. Kilala si Daniel sa pagiging magalang, tahimik at patas makitungo sa lahat, mula sa janitor hanggang sa si. Isang umaga, maaga siyang pumasok sa trabaho dahil may mahalagang meeting siya sa isang construction site sa labas ng bayan. Dahil nasiraan ang kanyang sasakyan, napilitan siyang gumamit ng company service van na may kasamang driver. Ang driver ay isang lalaking nasa late 20s, simple ang pananamit at may maamong mukha. Ang pangalan niya ay Miguel. "Good morning po, sir," magalang na bati ni Miguel habang binubuksan ang pinto ng van. "Good morning rin," sagot ni Daniel na may ngiti. "Salamat sa paghatid." Hindi iyon karaniwan. Maraming empleyado ang hindi man lang tumitingin sa driver, pero si Daniel ay laging may salamat at pakiusap sa bawat kilos. Habang bumibiyahe sila, napansin ni Daniel na tahimik si Miguel. Hindi ito nagrereklamo kahit mahaba ang biyahe at masikip ang daan. Maya-maya, nagtanong si Daniel. "Matagal ka na bang driver dito?" "Opo, sir." "Mga 2 taon na po," sagot ni Miguel. "Ah, ganun ba? Mahirap ang trabaho mo ah. Ingat lagi." Napatingin si Miguel sa salamin at bahagyang umiti. Hindi siya sanay nakausapin ng ganoon ng isang manager. Sa kanilang unang destinasyon, bumaba si Daniel at nagsimula ang meeting. Tumagal iyon ng halos 3 oras. Sa ilalim ng matinding init ng araw, nanatili si Miguel sa loob ng van, naghihintay ng walang reklamo. Nang matapos ang meeting, agad bumalik si Daniel sa sasakyan. "Pasensya ka na, ang tagal," sabi niya. "Wala pong problema, sir," sagot ni Miguel. Napansin ni Daniel na pawis ang driver. "Hindi ka ba nag-lunch?" tanong niya. "Hindi pa po, sir." "Mamaya na lang po." Hindi nag-atubili si Daniel. Naglabas siya ng pera at iniabot kay Miguel. "Kumain ka muna. Hindi pwedeng nagmamaneho ka ng gutom." Nagulat si Miguel. "Sir, hindi na po." "Hindi, okay lang. Karapatan mo rin magpahinga." Tahimik na tinanggap ni Miguel ang pera. Sa simpleng kilos na iyon, may kung anong gumalaw sa kanyang damdamin. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao si Daniel. Sa mga sumunod na araw, madalas na magkasama sina Daniel at Miguel dahil sa sunod-sunod na proyekto. Sa bawat biyahe, pareho pa rin ang pakikitungo ni Daniel, magalang, maunawain at walang yabang. May isang insidente na lalong nagpakita ng ugali ni Daniel. Isang hapon, habang pauwi na sila, biglang nasiraan ang van sa gitna ng kalsada. Mainit, mausok at maraming busina ang naririnig mula sa ibang sasakyan. Agad bumaba si Miguel at sinubukang ayusin ang makina. Kita sa mukha niya ang kaba. "Pasensya na po, sir. Baka magtagal po ito," sabi niya. Imbes na magalit, bumaba rin si Daniel. "Okay lang. Ano ang pwede kong maitulong?" "Naku sir, madudumihan po kayo." "Ayos lang. Pareho lang naman tayong tao." Hindi makapaniwala si Miguel. Isang manager ang tumutulong sa driver sa gitna ng kalsada, isang bagay na bihirang mangyari. Matapos ang halos 1 oras, dumating ang mekaniko at naayos ang van. Pagod na pagod si Miguel at halatang nahihiya. "Pasensya na talaga po, sir." Ngumiti si Daniel. "Walang problema. Ang mahalaga, safe tayo." Mula noon, lalong humanga si Miguel kay Daniel. Sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang isang tanong.
Bakit may mga taong may posisyon pero marunong pa ring rumespeto? Ngunit hindi alam ni Daniel na ang simpleng kabaitan niya ay maihahantungan na hindi niya kailanman inaasahan. Isang araw, inatasan si Daniel na dumalo sa isang exclusive business meeting sa isang napakalaking mansyon sa labas ng bayan. Sinabing ang may-ari raw ay isang importanteng investor na gustong makipag-partner sa kanilang kumpanya. Muli, si Miguel ang nagmaneho. Habang papalapit sila sa napakalaking gate ng mansyon, napansin ni Daniel ang ingranding tanawin, malawak na hardin, mga gwardyang nakauniporme, at isang bahay na tila palasyo. Grabe, parang bahay ng may-ari ng kalahating bayan, biro ni Daniel. Tahimik lang si Miguel. Mas tahimik kaysa dati. Pagdating nila sa gate, agad bumukas ito. Binati ng mga gwardya ang sasakyan. Magandang araw po, Sir Miguel. Napakunot noo si Daniel. Sir Miguel, bulong niya sa sarili. Pumasok ang van sa loob ng mansion grounds. Nang huminto sila, bumaba si Miguel, ngunit hindi siya dumiretso sa driver's side. Sa halip, tumayo siya ng tuwid, inayos ang damit, at biglang nag-iba ang kanyang aura. Lumapit ang isang matandang lalaki at magalang na yumuko. Maligayang pagbabalik, Sir Miguel Villarreal. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Villarreal? Doon nagsimulang gumuho ang lahat ng akala niya. Hindi niya alam na ang driver na tinrato niya bilang kapantay ay anak ng pinakamayamang pamilya sa buong bayan. At ito pa lang ang simula ng isang kwento na babago sa buhay nilang dalawa. Nanatiling nakaupo si Daniel sa loob ng van, parang napako sa kanyang kinaupuan. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga salitang narinig niya kanina. Sir Miguel Villarreal. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ang lalaking tinawag niyang driver, ang taong kasabay niyang kumain sa karinderya, ang tinulungan niyang mag-ayos ng sasakyan sa gitna ng kalsada, ay anak pala ng pinakamayamang pamilya sa bayan. Dahan-dahang lumingon si Daniel at nakita si Miguel na nakatayo sa gitna ng malawak na hardin. Hindi na siya mukhang driver ngayon. May kakaibang dignidad sa kanyang tindig, isang aura na hindi nabibili ng pera, kundi likas na ipinapanganak. Lumapit si Miguel kay Daniel. Sir Daniel, mahinahon niyang sabi, pasensya na po kung hindi ko agad nasabi sa inyo ang totoo. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Pakiramdam niya, anumang sabihin niya ay mali. Hindi ko po intensyong linlangin kayo, dagdag ni Miguel. Kung ayaw niyo na po akong kausapin, maintindihan ko. Doon lang nagsalita si Daniel. Hindi iyon ang iniisip ko, mahinang sagot niya. Nagulat lang ako. Napangiti si Miguel, isang ngiting maihalong lungkot. Lagi pong ganoon ang reaksyon ng mga tao. Inanyayahan si Daniel papasok sa mansion. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, napansin ni Daniel ang mga mamahaling painting, kristal na chandelier, at sahig na marmol. Lahat ay sumisigaw ng kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mas mabigat pa rin sa dibdib ni Daniel ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Pwede ko bang itanong bakit ka naging driver? Tanong niya sa wakas. Huminto si Miguel. Sandaling tumingin sa bintana kung saan tanaw ang malawak na lupain ng kanilang pamilya. Dahil gusto kong malaman kung sino ang totoong tao, sagot niya. Nagulat si Daniel. Lumaki akong napapaligiran ng mga taong mababait dahil mayaman kami, patuloy ni Miguel. Ngunit hindi ko alam kung alin ang totoo at alin ang plastic. Kaya nagpasya akong lumabas sa anino ng apelyido ko. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang nakaraan. Bilang nag-iisang anak ng pamilyang Villarreal, lumaki siyang mailahat, pera, edukasyon, impluensya. Ngunit wala siyang kalayaan. Lahat ng kaibigan niya ay pinili. Lahat ng kilos niya ay binabantayan. Gusto kong maranasan ang buhay bilang normal na tao, sabi niya. Yung pinapagalitan, pinapansin, minamaliit o nirerespeto, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa pagkatao. Kaya nagdesisyon siyang magtrabaho bilang driver gamit ang ibang pangalan. Kaunti lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na identidad, ang kanyang ama at ilang piling tauhan. Tahimik na nakinig si Daniel. Unti-unti niyang naintindihan kung bakit kakaiba si Miguel. Alam mo ba, sabi ni Daniel, kung alam ko lang kung sino ka, baka iba ang pakikitungo ko sa'yo. Ngumiti si Miguel at umiling. Hindi, Sir Daniel. Doon ko nga po napatunayang tama kayo. Tinrato niyo ako ng maayos kahit akala niyo ordinaryong driver lang ako.
Bago pa makasagot si Daniel, dumating ang isang matandang lalaki na may matalim na mga mata at otoridad sa boses. Siya ba ang sinasabi mo? Tanong ng lalaki kay Miguel. Opo, Papa, sagot ni Miguel. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Don Ricardo Villarreal, ang kilalang patriarch ng pinakamayamang pamilya sa bayan. Lumapit si Don Ricardo kay Daniel at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ang lalaking paulit-ulit na binabanggit ng anak ko, sabi niya. Napayuko si Daniel sa kaba. Hindi ko po alam kung ano ang sinabi niya. Sinabi niyang tinrato mo siya bilang tao, putol ni Don Ricardo. Hindi bilang driver. Tahimik ang buong silid. Alam mo ba kung gaano kabihira iyon, dagdag ng matanda? Maraming nakangiti sa amin dahil may kailangan sila. Ikaw hindi mo alam kung sino siya. Ramdam ni Daniel ang bigat ng mga salita. Kinagabihan, naganap ang business meeting. Ngunit kakaiba ang takbo nito. Sa halip ng mga numero at kontrata, naging sentro ng usapan ang pagkatao at prinsipyo. Inalok ng pamilyang Villarreal ang kumpanya ni Daniel ng isang malaking proyekto, ang pinakamalaki sa kasaysayan nito. Ngunit may kondisyon. Si Daniel Cruz ang mamumuno sa proyekto, sabi ni Don Ricardo. Nagulat ang lahat. Papa, sabi ni Miguel. Hindi ito dahil mabait siya sayo, paliwanag ni Don Ricardo. Ito ay dahil nakita ko kung paano siya kumilos ng walang inaasahang kapalit. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ni Miguel si Daniel. Hindi ko inaasahan ito, sabi niya. Hindi rin ako, sagot ni Daniel. Pero isang bagay ang sigurado, hindi kita tinulungan dahil sa kung sino ka. Umiti si Miguel, mas totoo kaysa dati. Alam ko. Ngunit hindi alam ni Daniel na ang bagong proyekto ay maglalagay sa kanya sa gitna ng inggit, paninirang puri, at mga taong ayaw makita ang isang ordinaryong tao na umaangat. At ang pagiging malapit niya sa pamilyang Villarreal ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating, Daniel Cruz. Mula nang opisyal na ianunsyo na si Daniel Cruz ang magiging project head ng pinakamalaking proyekto ng pamilyang Villarreal, tila biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buong San Isidro. Ang mga taong dati hindi man lang siya pinapansin, ngayon ay biglang bumabati. Ang mga kasamahan niyang dati pantay lang ang tingin sa kanya, ngayon ay maihalong inggit at pagdududa ang mga mata. Siguradong may koneksyon yan, bulong ng ilan. Baka may tinatagong sikreto, sabi ng iba. Hindi pwedeng basta-basta lang yan, dagdag pa ng ilan. Ngunit walang alam si Daniel sa mga bulong-bulungan. Ang alam lang niya, may trabaho siyang kailangang tapusin ng malinis at tapat. Sa unang araw niya bilang project head, maaga siyang dumating sa site. Nakasuot siya ng simpleng long sleeves at helmet. Wala ni bahid ng kayabangan sa kilos niya. Good morning po, bati niya sa mga manggagawa. Nagulat ang ilan. Hindi sila sanay na batiin ng ganoon ang isang project head. Good morning din po, sir, sagot ng isang mason. Isa-isang nilapitan ni Daniel ang bawat team leader. Tinanong niya ang kalagayan ng trabaho, kung may kulang ba sa kagamitan, at kung may problema sa schedule. Sa malayo, pinagmamasdan siya ni Miguel. Nakatayo ito sa gilid, suot ang simpleng polo shirt, walang anumang tanda ng pagiging Villarreal. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong paggalang at paghanga. Hindi ka nagkamali, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi lahat ay masaya sa bagong takbo ng mga pangyayari. Sa loob ng opisina ng construction firm, may isang lalaking hindi mapakali. Ang pangalan niya ay Ramon Salazar, senior manager at matagal nang umaasang siya ang mapipili para sa proyekto ng Villarreal. Isang nobody ang inilagay nila sa posisyon, mariing sabi ni Ramon habang mahigpit ang hawak sa tasa ng kape. At ako? Ilang taon na akong nandito. Lumapit sa kanya ang isa pang manager. Baka naman may relasyon siya sa mga Villarreal. Umisi si Ramon. Kung ganoon, sisirain ko ang reputasyon niya. At doon nagsimula ang unti-unting banggaan. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Daniel. Halos wala na siyang uwi sa bahay. Ngunit kahit pagod, hindi siya nagbabago. May isang pagkakataon na nagkamali ang supplier at kulang ang dumating na materyales. Dahil dito, naantala ang trabaho. Imbes na magalit, tinawagan ni Daniel ang supplier. Gusto ko lang po malaman kung ano ang nangyari, mahinahon niyang tanong.
Sa kabilang linya, halos mangyak-ngiyak ang supplier. Pasensya na po, sir. Nagkaroon po ng problema sa delivery. 3 araw po ang delay. Huminga ng malalim si Daniel. Sige po. Ayusin na lang natin ang schedule. Ang mahalaga, maayos ang kalidad. Ang pag-uusap na iyon ay narinig ni Ramon na sadyang nakikinig sa likod ng pinto. Mahina, bulong niya. Hindi ganyan ang tunay na leader. Ngunit hindi niya alam, ang mga manggagawa ay mas lalong napatibay ang loob dahil sa asa ni Daniel. Mas gusto ko ang ganitong boss, sabi ng isa. Hindi ka tinatakot, tinuturuan ka, dagdag ng isa pa. Isang gabi, tinawagan si Daniel ni Miguel. Sir Daniel, may oras po ba kayo? Anong meron? Pwede po ba tayong magkape? May gusto lang po akong sabihin. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa gilid ng bayan. Walang bodyguard, walang karangyaan. May problema po sa proyekto, diretsong sabi ni Miguel. Hindi sa trabaho kundi sa mga tao. Napakunot noo si Daniel. May mga taong ayaw pong magtagumpay kayo, dagdag ni Miguel. At hindi ko sila basta-basta mapipigilan dahil nasa loob sila ng sistema. Tahimik si Daniel. Alam ko na po, sagot niya. Ramdam ko. Tumingin si Miguel sa kanya. Hindi kayo natatakot. Ngumiti si Daniel. Kung matatakot ako sa intriga, hindi na ako dapat tumanggap ng responsibilidad. Sa sandaling iyon, mas lalong humanga si Miguel. Ngunit sa likod ng kanilang pag-uusap, may isang taong lihim na kumukuha ng litrato. Kinabukasan, kumalat ang isang balita. Daniel Cruz, may lihim na kasunduan sa pamilyang Villarreal. May mga larawan si Daniel at Miguel na magkasama sa cafe. May mga salitang binaluktot. May mga pahayag na hindi niya sinabi. Agad itong umabot sa opisina ni Don Ricardo. Tinawag si Miguel. Ano ito? Malamig na tanong ng ama. Walang masama dyan, Papa, sagot ni Miguel. Nag-uusap lang kami. Ngunit seryoso ang mukha ni Don Ricardo. Alam mo ang galaw ng mundo ng negosyo. Isang maling hakbang, sirang reputasyon. Samantala, tinawagan din si Daniel ng kanyang boss. Daniel, anong nangyayari? Tanong nito. May pressure mula sa board. Huminga ng malalim si Daniel. Wala po akong ginagawang mali. Ngunit kahit tama siya, ramdam niya ang bigat. Sa construction site, nagsimulang magbago ang pakikitungo ng ilan sa kanya. May mga hindi sumusunod sa utos. May mga biglang nagkakamali. Isang araw, nagkaroon ng aksidente. May isang scaffolding ang bumigay. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit may nasugatan. Agad dumating si Daniel sa site. Okay ka lang ba? Tanong niya sa manggagawa. Opo, sir, sagot nito kahit masakit ang paa. Ngunit sa likod ng insidenteng iyon, may isang ulat na agad isinampa, kay Daniel isinisi ang kapabayaan. Dito na pumutok ang tunay na laban. Tinawag si Daniel sa isang emergency meeting kasama ang Villarreal family at ang kumpanya. May mga nagsasabing hindi ka handa sa posisyon, malamig na sabi ng isang executive. Tumingin si Miguel kay Daniel. Anong masasabi mo? Tanong ni Don Ricardo. Tumayo si Daniel. Hindi ako perpekto, sabi niya. Pero hindi ako nagkulang sa paalala, inspeksyon at pag-aalaga sa mga tao. Naglabas siya ng mga dokumento, larawan at reports. Isa-isang nanahimik ang mga tao sa silid. Sa gilid, nakakunot ang noo ni Ramon. Ngunit kahit malinaw ang ebidensya, ramdam ni Daniel na hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Miguel. Kahit anong mangyari, sabi niya, hindi kayo nag-iisa. Ngumiti si Daniel, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may mas mabigat pang pagsubok na darating. At sa dilim ng opisina, si Ramon ay may kausap sa telepono. Hindi pa ito ang huli, bulong niya. May mas malaki pa akong plano. Matapos ang seryosong meeting, ramdam ni Daniel ang bigat ng responsibilidad. Ang proyekto ay hindi lang basta gusali, ito ay simbolo ng reputasyon ng Villarreal family at ng kanyang sariling karera. Ngunit ramdam din niya na may mga mata at tenga na palaging nakamasid sa bawat kilos niya. Si Ramon Salazar, ang senior manager na matagal nang umaasa sa posisyon, ay hindi nawawala ng pagkakataon. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa dokumento na naglalaman ng mga detalye ng proyekto. Ang pagsubok sa site.
Sa construction site, nagsimula ang sunod-sunod na pagsubok. Minsan, may supplier na na-delay sa delivery ng steel beams. May araw na nagkamali ang isa sa mga foreman sa sukat ng mga poste. Ngunit sa bawat problema, hindi nagagalit si Daniel. Okay lang, sabi niya sa mga manggagawa. Solusyonan natin ito ng maayos. Ang mahalaga ay matuto tayo. Ang kanyang kalmado at maayos na paghawak sa problema ay hindi lahat nakikita. Si Miguel, sa kabilang banda, ay palaging naroroon bilang gabay at kaibigan. Sir Daniel, kailangan natin i-monitor ang lahat ng contractors, suhestyon ni Miguel. Ngumiti si Daniel. Tama ka. Sa ganitong proyekto, kahit maliit na detalye ay may epekto. Sa likod ng kanilang partnership, unti-unting lumalim ang tiwala. Si Miguel, kahit may kapangyarihan at kayamanan, ay nagpakatotoo sa kanyang simpleng ugali. Ang pagdating ng espesyal na bisita. Isang araw, dumating sa site ang isang espesyal na bisita, ang kilalang engineer at consultant mula sa Maynila. Gusto ko lang makita kung paano ninyo pinamamahalaan ang proyekto, sabi ng bisita. Nagulat siya sa sistema ni Daniel. Ang bawat manggagawa ay may checklist, ang bawat materials ay may dokumento, at may malinaw na komunikasyon sa bawat level. Impressive, sabi ng bisita. Napaka-organisado. Ramdam mo ang leadership mo. Ngunit sa tabi, nakatitig si Ramon na hindi makapaniwala. Kung ganoon lang, mayabang lang siya sa dokumento, bulong niya sa sarili. Paglabas ng balita. Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang litrato ni Daniel at Miguel sa CAF. Binibigyang diin ng media ang secret meeting nila. Marami ang bumati, marami rin ang nagbintang. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Daniel. Hindi ko kontrolado ang social media, sabi niya kay Miguel. Ang kontrolado ko lang ay ang proyekto at ang mga tao rito. Ganoon niya po, sir, sagot ni Miguel. Ang lihim na plano ni Ramon. Habang abala si Daniel, si Ramon ay palihim na nagtatag ng plano. Una, kinontak niya ang ilang contractors para magbigay ng maling ulat. Pangalawa, nag-set up siya ng peking aksidente sa site para masiraan si Daniel. At pangatlo, sinusubaybayan niya ang bawat hakbang ni Miguel. Hindi siya dapat umangat ng ganito, bulong ni Ramon. Kahit may kayamanan at koneksyon, dapat matuto siyang humarap sa realidad. Pagkakatuklas ni Daniel sa sabotage. Isang hapon, habang ini-inspect ni Daniel ang site, may napansin siyang kakaiba. Bakit ganito ang pagkakalagay ng scaffolding? Tanong niya sa foreman. Pasensya po, sir, sagot ng foreman. Ito po ay ayon sa plano di. Ngunit alam ni Daniel na may mali. Agad niyang tinawag si Miguel. May nangyayari, sabi niya. Hindi ito aksidente. Naglakad silang dalawa sa tabi ng scaffolding. Maya-maya, napansin nilang may piraso ng support beam na sadyang nahiwalay. Sabotage, bulong ni Miguel. Hindi lang basta mali, may intensyon itong saktan ang proyekto o tayo, sabi ni Daniel. Pagharap sa hamon. Hindi nagtagal, tinawag ni Daniel si Ramon sa opisina. Alam ko ang ginagawa mo, sabi niya ng tahimik. Nagulat si Ramon. Paano mo nalaman? Hindi ko kailangan ng ebidensya para malaman na may mali sa kilos mo, sagot ni Daniel. Ang problema mo ay hindi trabaho, kundi ugali. Ang proyekto ay hindi para sa personal mong galit. Ngunit hindi sumuko si Ramon. Hindi mo pa alam ang tunay na plano ko, sagot niya ng may ngiting manipulative. Ang suporta ni Miguel. Pagkatapos ng tense confrontation, lumapit si Miguel kay Daniel. Sir, hindi kayo nag-iisa, sabi niya. Kahit anong gawin nila, tutulungan ko po kayo. Ngumiti si Daniel. Alam ko yan. Salamat, Miguel. Hindi ko malalagpasan ito ng mag-isa. Ngunit sa likod ng kanilang dedikasyon, may mas mabigat pang panganib na paparating. Ang paborito at pinakamalapit na kontratista ng Villarreal family ay mailihim ding galit kay Daniel. At sa oras na iyon, may paparating na inspeksyon mula sa head office ng Villarreal Corporation. Kung may mali man sa proyekto, si Daniel ang papanagutin. Climactic twist ng part 4. Isang gabi, habang nag-overtime si Daniel sa site, may narinig siyang yabag sa likod. Daniel, tinig ng isang babae. Lumiko siya at nakita ang isang bagong consultant na ipinadala ni Don Ricardo. I'm here to help, sabi ng babae.
Pero may isang bagay ka dapat malaman, mayroong tao sa loob ng team mo na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Nanlaki ang mata ni Daniel. Paano ko malalaman kung sino? Tanong niya. Ngumiti ang babae, may halong misteryo. Makikita mo rin sa oras ng pagsubok kapag ang proyekto ay nasa panganib. Sa isang iglap, na-realize ni Daniel na ang tunay na hamon ay hindi ang engineering o construction, kundi ang tiwala at panlaban sa intriga. Matapos ang sunod-sunod na intriga, sabotage, at pagmamasid, ramdam ni Daniel Cruz na ang pinakamalaking hamon ay nasa harapan na niya. Ang proyekto ay halos kalahati na, ngunit may isang lihim na kumikilos sa likod, isang taong may matinding galit at handang sirain ang lahat. Si Ramon Salazar, senior manager, ay hindi nagkulang sa panlilinlang. Ngunit hindi lang siya ang banta. May mga kontratistang pinapadala sa site upang mag-ulat ng mali at magdulot ng abala. Ngunit sa bawat hakbang, nandoon si Miguel Villarreal bilang gabay at kaibigan. Kahit mayaman, nanatiling totoo ang kanyang ugali, walang kapangyarihan, walang pretensyon. Ang pagkakatuklas ng lihim. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon si Daniel sa site, nakatanggap siya ng anonymous tip sa telepono. May taong magtatangkang pabagsakin ang proyekto bukas. Mag-ingat ka. Agad na tinawag ni Daniel si Miguel. Alam ko kung sino ito, sagot ni Miguel. Kailangan nating bantayan ang lahat ng site entrances. Sa gabi, nagsagawa sila ng rondang lihim. Hindi nagtagal, nakita nila si Ramon na may kasamang dalawang kontratista, nagtatanim ng maling suporta sa scaffolding. Ramon, sigaw ni Daniel. Nagulat si Ramon at umatras. Ngunit mabilis siya at nagtatangka na tumakas. Si Miguel, sa kabutihang palad, ay mabilis din kumilos. Hinabol niya si Ramon hanggang sa mailigtas nila ang proyekto. Ang konfrontasyon. Kinabukasan, tinawag ni Don Ricardo ang lahat sa mansion. Alam ko ang nangyari, sabi niya sa harap ng executive team. May nagtangkang sirain ang proyekto. Ngunit dahil sa tamang paghawak at integridad ni Daniel Cruz, nailigtas ito. Napanganga ang lahat, lalo na si Ramon. Sir Daniel, sabi ni Don Ricardo, hindi lahat ng tao ay may kakayahang harapin ang ganitong sitwasyon ng maayos. Sa tingin ko, dapat kang gantimpalaan. Ngumiti si Daniel, ngunit iniisip ang lahat ng nangyari. Salamat po, sir. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Nandyan si Miguel sa bawat hakbang. Si Miguel, na nakatayo sa tabi niya, ay bahagyang namula sa galak. Ang pagpapakita ng totoong ugali. Sa pagtapos ng proyekto, inanyayahan si Don Ricardo ang buong team sa mansion para sa seremonyang handover. Bawat manggagawa ay binigyan ng recognition. Ang bawat team leader ay pinuri. Ngunit may espesyal na moment sa pagitan ni Daniel at Miguel. Salamat sa lahat, Miguel, sabi ni Daniel. Hindi ko malalagpasan ito kung wala ka. Ngumiti si Miguel. Sir Daniel, ang ginawa niyo po sa akin ay hindi lang kabaitan, ipinakita niyo na kahit ordinaryong tao, may kakayahang maging extraordinary sa puso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Daniel na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kayamanan, posisyon, o titulong hawak. Ang tunay na sukatan ay ang pagkatao at integridad. Pagbabago ng buhay. Dahil sa tagumpay ng proyekto, bumago ang pananaw ng buong bayan sa kanya. Ang dating mga taong may pag-aalinlangan, ngayon nagbigay respeto. Ang mga kasamahan na dati nagtatangkang pabagsakin siya, ngayon ay humanga. Ang proyekto ay naging simbolo ng pagtutulungan, respeto at tamang pamumuno. Si Miguel, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanyang tahimik na pamumuhay. Ngunit hindi na siya simpleng driver, ngayon, ay respeto siya sa sarili at sa bayan, at higit sa lahat, may pagkakaibigan na tunay at walang pretensyon kay Daniel. Pagharap kay Ramon. Hindi nakaligtas si Ramon. Tinawag siya ni Don Ricardo. Ramon, dahil sa ginawa mo, hindi ka na bahagi ng kumpanya, malamig na sabi ng matanda. Pero, Sir, sagot ni Ramon, pilit na ipagtanggol ang sarili. Ang integridad at katapatan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang ambisyon, sagot ni Don Ricardo. Dapat mong matutunan na ang paninira at panloloko ay hindi magdadala sa iyo sa tagumpay. Ramon ay napilitan na umalis, at ito ay naging babala sa iba pang posibleng mag-isip na gumawa ng masama. Ang pagkilala sa totoong kaibigan. Sa huling bahagi ng seremonya, si Daniel ay lumapit kay Miguel. Salamat sa lahat, hindi lang bilang assistant,
kundi bilang kaibigan, sabi niya. Ngumiti si Miguel, Sir Daniel, natutunan ko rin po na kahit sino ay may kakayahang maging mabuting tao. Ang pera at posisyon ay hindi sukatan ng pagkatao. Nagyakak silang dalawa bilang simbolo ng tiwala, respeto at pagkakaibigan. Pagwawakas ng kwento. Ang proyekto ay natapos ng maayos, walang nasaktan at walang nasayang. Si Daniel, mula sa simpleng project manager, ay naging inspirasyon hindi lang sa kanyang team, kundi sa buong bayan. Si Miguel, anak ng pinakamayamang pamilya, ay napatunayan na ang kabaitan at pagiging totoo ay higit na mahalaga kaysa kayamanan. At ang lahat ng nangyari ay nagpapaalala sa bayan ng San Isidro na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa. Ang respeto ay hindi binibili kundi ipinapakita. Sa huli, parehong Daniel at Miguel ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ngayon, may mas malalim na pananaw, mas matibay na pagkakaibigan, at isang kwento na tatagal sa alaala ng bawat nakasaksi.